Okay, I'm back. So, tuloy ko yung napag-usapan natin kahapon. Hindi ko hindi ko na kinayang dugtungan nung gabi. So, eto na yung continuation. So, during prayer time with the Lord, maraming ang problema is hindi ko maramdaman ng Diyos. Years! Decades! Akala niyo ba ako magic? Pagluhod, ayan agad. Nararamdaman ko kagad si Lord. Hindi Struggled. I struggled. So many struggles. Matigas ang ulo ko eh. Plus, marami siyang inayos sa akin. Unang-una, tinanggal niya yung mga, alam mo yon, yung mga dreams and ambition na nasa puso ko. Yung pala, concupiscence yun. That is being worldly. Self-centered. Yung laging nasa isip, budget, pera, lifestyle, status. Ayaw niya yan. Kaya nga sa gospel, ang mababasa mo is, die to yourself. Laging ginagamit niya example yung seed. Hanggat hindi namamatay yung seed, hindi lalabas yung tree. Hindi lalabas yung totoong siya. Kasi yung concupiscence, seed ni Adam and Eve yan eh, rebellion yan eh. Yan yung, I wanna be me. I wanna be authentically me. And so, I am who I am. Importante ako. Wow. Pag narinig mo yung mga linyang yan, na hindi ginagamit sa balancing. Kasi meron tinatawag na righteous self. Yung tipong dapat mahal mo din ang sarili mo, di ba? Kaya nga nagbibihis ka ng maayos. Kaya hindi ka nagpapabigat sa ibang tao. Kasi nire-respeto mo yung sarili mo. Iba yon. Ang sinasabi ko is yung pagiging makasarili. Yung tipong hindi gagawa ng isang bagay kung hindi susweldo o may kikitain o may advantage. Yung tipong ang laging nasa puso is me, myself, and I. Yan. Concupiscence yan. Yung tipong laging merong mahihita. Kaya pagdating sa prayer, ang consequence niyan is, it's not that God is not there. God is everywhere. Pero may wall. Hanggat nandoon ka sa pagiging makasarili. Yung nandoon ka, nagdadasal ka para sa listahan mo. Ito nga pala yung mga gusto ko. Matinong asawa, magandang pamumuhay, stable na karir, walang galis, walang sakit, walang allergy. Tanggalin mo lahat ng hassle. Nakakalangan, super diva ako. Me, myself, and I. Tagal nun Akala ko nga ayos na ako dahil I met God when I was 22, nung gusto ko na magpakamatay. Yung pala kinakailangan mamatay ako ng maraming beses. I had to die several times. Matigas ako eh. Para akong si Peter. Yung, ang alam ni Peter, die hard siya eh. Pero pag dumating na yung trials, ay hindi ko kilala yan. Bigat. Kaya nga dumating sa akin kasi ang nagustuhan lang naman ni God sa akin is I never gave up. Talagang
sinabi ko sa kanya, ikaw na lang gusto ko. Tuwing masasaktan ako, inahanap ko siya at sinasabi kong, kamali ako. Ikaw lang dapat minahal ko eh. Dapat ikaw lang. Hindi ka naman nawawala pero minsan nandun siya sa second level eh. Sa mga gusto ko. Akala ko nga yung Canada, happiness na eh, no? Pagdating ko dito, kung hindi ako natanggal ng 7 times sa Pinas, hindi ko kakayanin ang dinanas ko sa workplace. I went through several hell sa workplace. Iba ang kultura at mga personalidad ng iba-ibang nasyon. Ang hirap. Hindi ko madetalye yung mga lahi nila kasi bawal. Abulin ako ng Facebook. Makakasama mo yung mga lahing yung ayaw padaanin yung mga barko. Yung lahing yun, madami yun sa North Van. Kasi mga donya sila eh. Yung mga piling mga queen of the seven seas. So kahit mas mataas ang ranggo mo, ang tingin sa'yo, alipin. So, isip-isip ko lang, ako ang head dito sa section na to. Kung makautos to sa akin, nakala mo, alipin ako. Tapos pag pinatulan mo, sinungaling. Isusumbong ka sa office, iibahin yung storya. Meron nga sa galit ko, naduro ko na eh. You're lying! Karoon ako ng kaso. Sabi sa akin ng boss ko, Joyce, never do that. Hindi ko masabi. Years ang tiniis ko, gusto ko nang durugin yan. Buti nga buhay pa yan eh. May lahi akong waray. Waray ang tatay ko. Pagka nanggigil ako talagang, kaya siguro umaabot ng 250 yung blood pressure ko eh. Kasi pag nagalit ako, to the highest level. Pag naawa naman ako, parang kahit bahay ko, bibigay ko sa'yo. And God loves that in me, you know. Kasi ganun siya eh. Todo siya magmahal. Bakit hindi ba todo magalit? Tanong ko sa'yo, ang hell ba hindi eternal? Ang hell ba merong what they call this? May ending? Yung tipong 20,000 years ka nang nasusunog, nabubuhay, nasusunog, binubuhay ulit. Tama na ba yon? Ukayin mo, basahin mo Isaiah, basahin mo Psalms. Andun lahat eh. Nung binasa ko yung Psalm, Ecclesiasticus, at saka yung mga prophets, oh my God, naka-insert yung reality ng hell. Yung tipong magbantay ka, be aware na ang apoy sa impyerno, pag binayaran mo ay tumigil. At kahit magsisi ka, sorry. Wala nang pagbabago doon. Pag doon ka napunta. Kaya yung iba papetik-petik dito. Oy, your days are numbered. Medyo, kaya yung iba ayaw alamin yung truth eh. Bakit? Mabigat siya. It will make you sleepless at night. Magwo-worry ka, iisipin mo, ito pong asawa ko, sa heaven ba pupunta to? You're not being judgmental, but you worry out of love. Yung lahat gusto mong masave. From your teachers, to your friends, to your, alam mo yun, classmate mo ng high school, college. So lahat yan, bit mo. During your prayer time. Iniiyakan mo si God. Sinasabihan mo, hindi ko ma-picture out sa utak ko na pupunta sila doon. Out of your love. Nung una, wala naman akong pakialam dito eh. Ang pinaka-ayoko nga nung bata ako, nung mga teenager ako, yung mga
nakakainis na mga yung kumakatok sa bahay-bahay, ano ba yun, mga Jehovah's Witnesses na, ikaw ba ay pupunta sa sa langit, sure ka ba? Naiinis ako doon kasi ang akala ko, ang feeling ko, ginawa ako ni God, sa heaven ang punta ko. Walang alam sa truth. Bata lang ang namamatay na siguradong pupunta sa heaven. Pero kung hindi ka na bata, alam mo ng kaligtasan kasi capable ka na of offending God by your sins. Not only that, nagbo-bloom yung concupiscence. Nakikita mo yung mga 15 years old na nagpo-fornicate? Na hindi mo maawat sa addiction? Na kung makasagot, akala mo inanak nila yung sarili nila? Mga tunog Nephilims, kung sumagot, manggigigil ka, tataas ang dugo mo. Napapatingin nga ako sa nanay ko pag sinasagot ako ng pamangking ko eh. Yung parang, narinig niyo yun? Maliit yun eh. Umaasa yun sa regalo ko. Binibit-bit ko yun sa banyo para linisin ang puwet. Tapos ganyan sasagutin ako ng ganyan. Banat ng nanay ko. Bakit? Paano ko ba sumagot sa akin? Kaya na ako say. Alam mo yun? Ay, nako. Mahirap ang buhay. At pag nalaman mo yung truth, hindi lang siya mahirap. Mabigat siya. Don't dare read the Bible kung wala kang sincerity. Wala kang maintindihan dyan. Not only that, naka-double lock ang Bible. Hindi mo yan makukuha kung hindi yan para sa'yo. It is given to the children of God so that they communicate with their Savior and their Father. Mabigat ang Bible. Ang tagal kong binasa-basa yan nung teenager ako. Hindi ko siya magets. Kaya pabalik-balik ako, doon ako sa Proverbs. Kasi sa Proverbs, kuha mo eh. Puro ang mga turo doon, puro ano lang eh. Parang etiquette, yung tipong maging respectful ka sa tatay at nanay mo. Mga ganon. Parang, yun hindi mo kinakailangan ng Holy Spirit doon, magigets mo yun. Pero, sige nga, subukan mong basahin ng Romans 8. Doon malalaman mo kung save ka o hindi. Basahin mo Romans 8. Pag yung Romans 8, ikaw yan, nakakuha mo yan, congratulations, nasa iyo si Holy Spirit. Diba? Kasi sa Romans 8, nandun lahat eh. Nandun ang Trinity, nandun ang eternal life, nandun ang hell. Kasi pag sinabing, you're gonna die, doon yung death is, you go to hell. Kasi hindi namamatay ang spirit eh. Ba't yung sinasabi ng death? Dahil pag binasa mo ang Revelation, going to hell is second death. Second death na ayaw tumigil, yung nasunog ka na totally, tapos, dahan-dahan, bubuo na naman yung mga molecules mo, ayun na naman yung mga cells mo. After a few moments, buo ka na naman, susunugin ka na naman. Depende kung ano yung naka-assign na punishment mo, depending on, kaya nga sabi ko sa iyo eh, His justice is perfect na pati yung hell may classification. Ang hell hindi ginawa ni Satan. It was designed by Father God. Para yun sa mga fallen angels. Kaya lang, yung mga taong pinasukan ng fallen angels at hindi na, ayaw na nila sa Diyos, nasama sila doon. Bakit kaya ni God yun? Dahil once na pinili mo ang hell, hindi ka niya anak. There was one time, yung isang seer, kasama ni Jesus sa baba,
Hindi niya tinawag na anak. Ang sabi niya, this man said that he does not need me. Alam mo kung sino yun? Celebrity yun. Si Big yun, yung rapper. Yung tropa ni Tupac. Ang tawag nila sa YouTube, si Biggie. Hanapin mo sa YouTube yun. Yung I Saw Biggie in Hell. Sino yung seer is, ang pangalan niya is si Queen. Napakaseryoso. Kaya nga ang YouTube parehong ginagamit ng both sides eh. Ginagamit ng ng darkness, ng evil kingdom ang YouTube pag ang pinopromote ay concupiscence. Yung luho, pornography, luxury. Ang luxury kasi dalawa eh. Pag sinabing luxury, offensive sa Diyos yun. Pero pag sinabing prosperity, kasi hindi naman niya, what do you call this? Pag bumili ka ng 7 million na sasakyan, pwede namang 700,000 lang para magamit mo naman yung pera. Kunyari, for the propagation of... Kaya nga depende. Ang pera talaga is relative. Hindi mo masabi kung sinful o righteous, depende sa heart nung gumagamit. Diba? But then, ang warning nga ng Bible is mag-ingat kayo sa napakadaming pera. Kasi, ako lang nag-forex ako, hindi ako makatulog eh. Buti na lang, aksidente may nangyari, nakatulugan ko. So, kinain lahat yung funds ko. Kung yun hindi galing sa government, kung pinaghirapan ko yung perang yun, siguro hanggang ngayon umiiyak ako. Kaya lang God protected me. Yung kinain na pera doon, yung nasunog, 300,000. Is hindi ko pinaghirapan eh. Bigay lang ng government during COVID yun eh. Tapos, inaaral ko yung forex, so naglagay ako ng limit, yung tipong 300,000 lang. Pag ito nasunog, lalabas na ako. Ayoko nang magtuloy. Kasi gusto ko lang matutunan. Kinakalang sa negosyo ganun eh. Meron kang tinatawag na borderline. Para hindi lahat ng pera mo mapunta doon at di ba yung iba, wala nang kinakain. Dahil hindi mo naman maglagay ng boundary eh. So, sana ako? So, hindi simple ang buhay na to. Meron kang purpose and mission dito. At yun, makukuha mo lang kay God. Meron mga tao mamamatay na lang di pa nagawa yung mission. Yung tipong sarili nilang anak. Kasali sila. Hindi na save. Diba? Walang, kokonti ang nagtuturo. Na first and foremost, ang dahilan kung bakit ka nasa mundong ito is para ma-sure na yung susunod mong buhay, pupunta ka sa totoong magulang mo, who is God. Di ka? Kaya balik ako, basahin nyo ang Romans 8. Dalawa gagawin nun. Kung save ka, it will give you that feeling of security and elation. Parang tipong, ang bait naman ng Diyos. Kahit nahihirapan ako sa buhay na to, maganda yung nag-aantay sa akin. Pero pagka hindi ka pa save, pag binasa mo, ano to? Ano to? Hindi ko ma-gets. Hindi ma-gets yun. Bigat nun. Sabi ko nga sa'yo, nagsama-sama, nandun lahat eh. Sa lahat ng passages ng Bible, yung Romans 8 para sa akin, ang Pasko.
Siya talaga yung patapos mong basahin, pwede ka nang sumayaw. You have to worship God and thank Him forever. For Romans 8, ni-reveal ni Saint Paul. Yung, kasi di ba, ang dami nagtatanong, save ba ako, save ba ako? Basahin mo Romans 8. Malalaman mo kung save ka na, or sinisave pa lang, or nagsisimula pa lang, or delikado na lagay mo. Kasi maraming nagsasabi, save ako, pero walang kabanalan. Ang lakas ng concupiscence. Yung iba nga, di ba, ni-reveal ng mga seers, nasa hell, pastor, mga servants sa church, nasa baba. Si Mary, pinakita niya dun sa 3 bata sa Fatima, may mga bishops, nasa hell. Kasi noong 12th century, kung gusto maging bishop, binibili lang yung yung pinakalinya. Kasi ang Catholic Church, lahat yan, natitrace back mo dun sa 12 apostles. Kaya hindi mo pwede sabihin basta pari lang yan. Maiintindihan mo yan pag nakuha mo yung Leviticus. Kasi design ni God yan eh. Kaya wala kang pwedeng bastusin pagka yung design galing kay God. Yes, bigat siya. Kaya kung wala kang marinig during prayer time, yung nakaload ka sa madaling araw, inabot ka na ng 6 o'clock ng umaga, parang nagpatay ka lang ng oras, pero hindi yun. Titingnan ni God yun kung babalik ka pa bukas. Kung gagawin mo pa ulit. Ako ginawa ko yun eh. Hindi kita marinig ngayon. Fine, madami ako atraso. But tomorrow, I'll be back. Hihintayin kong magsalita ka. Kasi di ba, pagka anak ka, akala mo yung iyak mo, walang value sa magulang mo. Iyak ako na iyak nung 7 years old ako, 8 years old ako. Nanay ko, tumigil ka na dyan, kundi dadagdagan ko pa yan. Akala mo effect yun. Pagka meron ka ng pamangkin at umiiyak, doon mo lang maintindihan eh. Tinitiis ng nanay mo yung iyak mo. Kasi minsan yung iyak mo, bayad yon sa katigasan ng ulo mo pampakal mo ng puso niya. Kaya si God, pagka tumulo na yung luha mo, ano sabi niya sa Bible? Basahin mo na, sa Psalms yun eh. Lahat ng tears mo, lahat yun, I've collected. At nilagay ko at inipon ko. Meron pang passage sa Bible, kinukuha ng angels yung tears mo. Kasi when you die and go to heaven, ihahalo yun dun sa living water. So yung tears mo, kunyari yung tears mo inabot ng 100 drops, ihahalo yun dun sa living water. Yung parang sinasabi na lahat ng sama ng loob mo, heartbreak mo sa mundo, papalitan ko ng everlasting joy. At lahat ng hirap mo, iyak mo, heartbreaks mo, I was there with you. Yung iba dun, tinitiis ni God dahil we shall learn from it. Katulad ko, di ba, nung nagising na ako na, Lord, ito pala mga pains ko eh, dahil sa kagagahan ko. I brought it to myself. Siguro si God pa rin, finally, nakuha na rin ni Joyce. Kaya naman ngayon, ayaw tumigil naman ng joy ko. Di ba? At nung nabasa ko yung Romans 8, which was, aminin ko it was explained in YouTube. Kailan ka nagbablog, doon naman kumakahulang aso ko. In-explain doon sa YouTube. Few days ago. Gusto mo makita kung ano yung lahat ng mystery in one passage? Go to Romans 8. Mapoprove mo doon kung sa Diyos ka o hindi. So guys, mahaba na to. Tutuloy natin ulit.
Kasi exciting na, 'di ba? Preview pa lang pala 'to at maingay na yung aso ko, bye.